Magandang tanghali po sa lahat. Dito na tayo ulit. May pag-usapan tayong barya. Babalik tayo sa ating channel, pagbablog, kapatid. At magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na sa ating mga kolektor dyan. Tsaka yung mga numismatic natin dyan. At special shoutout pala kay Alexander Rosaupan, ating kaibigan, condolence. Peace, brother, peace. Ang pag-uusapan ho natin ngayon na barya, dito sa ating harap, kita nyo, apat na klase lang. 1960, 1962, 1964, at saka 1966. Ito po yung old coins. Old coins na. Kasi 1960 na. Mga kapanahon pa ng ating mga lolo. Ito po, kita nyo po. Ayan, 25 centavos. Year, kanyang year. Ito po ang kanyang year, 1960. Nakalagay naman dyan, sa kanya nakasulat ay 25 centavos. At dito naman sa kanyang harap po, makikita nyo po yung babae na may hawak na hammer. Dito naman sa kanyang tagiliran sa kabila, mayroon naman bulkan ngayon. At kanyang smoke. Ibig sabihin, ayan. Ayan, para siya mamamalo. Parang ito, panakot sa bata noon, para mamamalo, may hammer eh. Ayan, 25 centavos, year 1960 po. Ayan po, pag binaliktad po natin yan, nakalagay din po natin yung ano ng Central Bank of the Philippines. Ayan po, Central Bank of the Philippines ang nakalagay. Ayan. Yan, malinaw na malinaw pa mga details na itong ng coins na ito. Ayan, nilagay ko nga sa nilagay ko siya sa coin folder. 1960 po. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 piraso lang. Ewan ko kung ilang taon, di naman tayo nagsesearch, nagbablog na tayo ngayon. Pagdating ng panahon, tayo gumaling sa mga numismatic. Tayo pinag-aaral na naman natin kung ano mga variation ng mga coins dito. Hindi naman natin maano, at mayroon naman tayong trabaho, kaya ito i-vlog ko lang po yung aking mga koleksyon. Kasi ito noon, nasa STMI po ako, nasa Calamba po ako noon. Ito ay nabili ko lang. Mura yung binenta sa akin, taga Malabunan ng benta. May kasama ito dati na 5 pesos 1977. Hindi ko naman naging na rare pala yung ngayon. Napasama ito sa akin pagbenta. Oo. Ito po, year 1960 isa. Ang ating pangalawa po. Ayan po, maganda pa. Kita pa yung kanyang mga talaga. Ayan. Kitang kita. Maganda pa talagang klase. Ayan, year 1960. Ito po, year 1960 pa rin. And then kanyang talagang kumikintab pa talaga. Pag ginanyan nyo po, talagang kintab pa siya talaga. And then pag binaliktad doon natin, makikita natin yung Central Bank of the Philippines. Ito yung mga unang kasaysayan natin, mga barya na, mga old coins na talaga. Pero ito, hindi ito namamagnet po. Hindi siya namamagnet. Ayan, hindi siya namamagnet. Oo. Dito naman tayo sa kabila. Anong year to? Ito po ay year 1962 rin. Ayan po, year 1962. 4 na taon lang yung naipon ko nito. Ayan, year 1962 ulit. Pero magandang klase. Kasi yung iba, hindi na magagandaan, hindi na natin sinali. Pangalawa, ito pa, year 1962. Parang na ito, may mga angklim. Ibig sabihin, marumi na siya. Mga kapatid. Ayan. Talaga. Magaganda pa. Pero hindi naman sa lahat ng mga natin dyan, mga tinatawag nila old coins na tinatabi nila na mahal. Kasi noon nabinta nga binili ko ito, mura lang. Hindi porket old coins na yung ating coins na tinatawag ninyo. At parati naman nakikita sa mga FB group na yung mga
old coins nila na ano, sinasabi nila na mahal. Hindi po, ipagpalagay ko natin ang mga mahal na mga old coins natin tulad ng mga naka-blister pack. Oo, mahal ang mga sinauna, mga panahon niya 25 pesos, mga silver, 50 pesos, silver. Yun talaga may mga presyo na. Pero mga ganito naman mga 20 centavos lang ito. Hanggang ano lang ito, 20 pesos ganyan. Minsan nga pakilo lang. Ewan ko kung pinakilo kung magkanong kilo nito. Pero ito naman ay may kasaysayan na. Kasi ibig sabihin sa tumatagal ng panahon at nailagay na sa coins folder po, hindi na siya naanuan ng mga ano natin, kamay, at nakalagay na siya talaga, nakasafety na siya, hindi siya maanuan ng alikabok. Kaya maganda pa yung mga details niya kasi pagka bigay sa akin ito, pagkabili ko, bumili ka agad ako ng coins folder at yan ay nilagay ko kaagad siya. Kita nyo naman doon sa mga unang mga vlog ko po, nakakapsul po yung aking mga coins. Kasi po kahit unang-una pag nagtayo'y ng eleksyon, nagpo-provide po tayo ng mga lagayan, coins book, coins folder, at saka yung mga ganito talagang ano, magastos kasi talo na tayo sa expenses pa lang, talagang tiyagaan. Ito 1962 pa rin, pero ito 1962 ko na isa, tignan nyo, punong-puno ng pakikitigma sa tagal na ng panahon. Ayan po, nangingitim. Ayan, 1962. Ito maganda pa ang details, tutuning ang ganda pa, talagang clear pa yung kanyang ano, kanyang harap at likod. Ayan, pag ginano mo nakakasilaw pa. Ayan, kintab. Dito naman tayo, dumako naman tayo rito sa year 1964. Ayan, maganda pa talaga siya, 1964. Ayan, kasi nalagay ko siya sa 862, 64 again. Ayan po, 64 again. Pagbaliktad natin, talagang maganda pa. Kita nyo naman, talagang ito nagtutunig na siya. Grabe. Pero hindi ito kamahalan na coins, kasi naman binenta nga sa akin ito ay mura lang pagkakabili ko. Back to 2 years something na ano ko ito, kasi ito yung mga nauna ko mga binili. Ayan po, 1964. Dumako naman tayo dito sa year 1966. Ayan po, year 1966 po. Kita nyo po, year 1966. Year 1966, tutuning na siya. Year 1966 again, and then pag binaliktad nyo po, napakaganda. Kitang kita pa yung kanya mga details. Wala pang kaano-ano yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po, kitang kita pa. Talaga naman. Ito po ay nagtutuning na. Iba na po yung kulay niya sa personal. Ganda na. Ngitim-ngitim na siya. Ayan po, pag binaliktad nyo po, napakaganda niya talaga. Kitang-kita pa po yung mga details niya po. Kitang-kita po. Ayan po, malinaw na malinaw. Central Bank of the Philippines. Malinaw na malinaw. Pagbaliktad nyo po, yung babae po. Yung babae naman na may hammer at may vulkan. Mayun. Ayan po. Ayan kung gaano siya kaganda. 1966. 1966, 64, year, ito. Mayroon akong isang year 1958. Year 1958. Ibig sabihin, year 1958, maganda pa. Akala ko, 4 na lang, year. Pero mayroon palang isang nahalo na year 1958. Ayan po, kitang-kita naman sa taon.
Year 1958. So ibubukod natin to kasi bukod tangi na year 1958. Nag-iisa. Oh, samantala yung kanyang mga kasamahan ay marami. Ayan, year 1966 pa. Year 1966 again. Year 1966 po. 466 na lang. 66 na lang din ulit. Mayroon po tayo ritong isa na nilagay ko sa coins capsule po. Ayan po, ayan, papakita na natin. Ano natin sa camera po. Ayan, ayan, 1964. Oo. Pag yan po ay inikot ho natin, iikotin, kaya tinawag kong error, kasi pag inikot natin ho, ganyan, pag ikot, hindi na ho tumama yung kanyang side. Ibig sabihin ito, papunta doon sana. Ayan, pag ganun na, yan, yung babae sana, yan, sentro ng babae, dapat ang ano niyan, tatayo yung ano natin dito, ito. Pag ganun din siya, kaso nga lang, pag ganyan siya, ginano mo naman siya, pag ikot naman, tagilid na yung babae. Ibig sabihin, ang tawag na sa panood natin ng mga vlogger, mga kolektor dyan, ito ay rotated error, kung tawagin nila. So ganito, nakaswerte tayo. Kasi old coins ito, bihira lang siguro yung nagawa ng Bangko Sentral na ganito. Kaya pag mga old coins, nakakita tayo ng mga error coins, kasi sinuunang panahon pa natin yung pinrint yun, ibig sabihin may presyo na. May presyo na mga ganito, rotated error po. May presyo siya talaga. Ayan po, kaya nilagay ko siya sa coin capsule po. Kasi nga, baka mamaya, matabi naman, may tapon. Meron din ho tayong ano, ayan, may barya ho tayo. Nakalagay po, malaking barya po ito. Yung People Power Revolution. Ayan po, People Power Revolution. Kita nyo po, People Power Revolution. Commemorative type yata ito. Opo, 10 pesos po. Ayan, ganda pa. 1988. Ganda niya. Kaya nilagay ko siya sa coin capsule. Pinalitan ko lang ng 4 na Marlboro sa tropa. Ayan, dalawa yan. Ayan, sabi niya sa akin, "Sir, baka may ano tayo dyan. Mayroon akong coins dyan, nakakaiba. Yung mga sinaunang panahon." Sabi ko, "Anong klase?" Kaya pumunta ako, tinignan. Ito, binigay niya sa akin. Marlboro lang ang kapalit. 10 pesos. Commemorative coins. People Power Revolution po. Ayan po. People Power Revolution. Malaki po. At mayroon din tayong Olympic. Ayan. Tokyo Olympic po. Tokyo Olympic 2020. Tokyo 2020 Olympic Games. Ayan po, Tokyo, ibig sabihin Japan. Ayan, 2020 po. Ayan, Japan coins. Ganda, kintab. Meron naman din naman tayo rito, yung mga tinatawag nila na Bitcoin. Opo, Bitcoin po. Opo, binenta rin sa atin ito ng 25 pesos isa. Ayan, nakalagay na siya sa capsule. Ayan, kintab. Ito yung tinatawag nila na Bitcoin. Ayan, kintab. Isa. Dalawa. Hindi pa nahawakan kasi kalagay na sa coin capsule nung bininta sa akin. Ayan. Binigay daw ng kanyang kaibigan. Ito pa. Silver naman ito na Bitcoin. Ayan po. Ayan. Ganda. Ito naman po ay ayan po inano rin sa atin to, ayan, panda. Ayan, aba, kakaiba itong panda na ito, mukhang matakaw, mataba kakaiba itong coins na ito. Saka ito pa, Bitcoin po. Ayan po. Ayan, at dito na natin tinatapos ang ating vlog po.
At maraming salamat po. Paka-subscribe naman po sa ating YouTube channel, sa Facebook, at para ma-update po kayo doon sa ating mga, malay natin baka makabili tayo ng mga coins tulad ng mga hard to find. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog kasi kahapon sana, kaso nga lang meron tayong trabaho. Kaya shout out natin dyan yung ating mga batikang kolektor. Talaga naman, magandang hapon boss, money collector. Waray Coins TV, paper coinage po. Parati kong binabati yan kasi talagang matitikas na kolektor natin yan. RDC Coins, Nanay Cheryl Bato, magaling din. Coins, Coinis Ring, aba yan, maganda rin yan si Sir. Coinis Ring, maraming collection yan, iba-iba. Oo, may toy gun kung ano-ano. Talagang ibang klase. Saudi Boy TV po, talagang napakagaling din. At saka yung kay Usapang Barya PH, at saka Salapi TV, yun dyan kayo magbebenta ng coins. Talagang sigurado na mamimili ng mga coins tulad ng mga hard to find. Yan, mga error coins, kanyang binibili po. Hanggang dito na lamang po at magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Bye-bye.